Kim Pao serye, top 6 sa UAE. Lubos ang pasasalamat ni Kim Chiu sa mga panay ng mapwesto sa top 6 sa United Arab Emirates ang kanilang serye. Samantala, abot langit naman ang paghanga ni Alma Moreno kay Kim. Ayan o, nandun mo tayo sa top 6. Sa top 6. Actually, Maraming bansa. maraming bansa. Pero alam ko sa Kuwait, number one. Number one ang serye ng Kim Pao. Screen grab ko yun dati. Oo, number one. Tapos sa Pilipinas, number one yata sa Pilipinas or top. Oo. Number one siya sa Pilipinas, sa Yes. Italy nga, sa Canada. Sa lahat halos, hindi siya nawawala sa top 5. Diba? Pero pagdating naman sa serye sa Pilipinas, serye ng Pilipinas, number one talaga ang serye ng Dun sa Kim streaming Pao. app kasi hindi pa siya pinapalabas sa Sa iba. Oo. Oo, doon sa mga streaming app. At ako nga, nahuhook nga ako dito eh. Siguro dalawang beses ko nang pinanood yung third, Tomorrow, di ba? Panibagong episode. na naman, dala-dalawa. Nakakaloka. Ang galing-galing talaga ni Kim. Promise. Ang galing-galing ni Kim, ang galing ni Shasha Padilla. Si John Arcilla, given na yon na magaling talaga si John Arcilla. Pero si Kim, at ang nakakasurpresa ha, yung anak ni Sunshine Cruz na si Angelina Isabel. Ang husay nung bata, Although meron konti sa dialogue, no? Oo. May konti pang punto kasi Inglesera. Inglesera. Pero ang galing, umarte yung mata. Hindi mo sinasabi pang Nora Honor. Yung mata na hindi lumalaki, hindi nagkakukunot noo. And then, pati yung body language, mag-deliver ng linya. Sabi ko, baguhan ba tong batang to? First teleserye nila. First teleserye, pero kasi anak, ang genes nito, ang dugo nito ay artista. Dugo ni Sunshine Cruz, dugo ni Cesar Montano. At marami din naman kasing pinagdaanan tong batang to. Yung magkakapatid. Pero okay naman. Actually, malaki ang future. But yung tandem nila, di ba? Si Robbie Jaworski. Si Robin nakukulangan pa ako kasi baguhan sosyal di Kasi, ba? oo nga, meron kulang sa ganung part. May kulang sa Siguro ganung sa part. emosyon din, Oo. Pero social din naman si Angeline, pero kita mo naman kung umarte, alam mo, feeling ko magiging actress itong batang to. Oo naman. Gusto nga sabihin kay Sunshine nung minessage ko siya, parang mas magaling pa sa'yo parang mas magaling pa si Angel nagsisimula siya. Kaysa nun, di ba? Kaya naman palakpak ng palakpak si Sunshine doon sa preview. Nung pinapakita ng anak niya. Actually, all out yung support ng magkakapatid. Talagang nandun silang lahat. Sayang nga si Cesar lang ang wala at that time. Oo nga eh. Pero going back to Kim, bumibilib talaga ako kay Kim Chiu. Promise, ang galing-galing niya talagang umarte. Pati yung character niya. As in, hindi siya humihiwalay. Doon sa character niya. Wala kang makikita na kahit anong trace sa isang Kim Chiu. Wala kang makikita na kahit anong trace ng nagawa niyang acting doon sa mga nakaraan niyang mga teleserye, nakaraan niyang pelikula. Pero nakakatakot din ang character niya. Maraming tinatago. Like lumabas na, napanood mo na for sure sila ng character ni Sam Milby. Naging sila pala. Nakakaloka. Ang dami pang revelasyon. Oo, hindi pa nga natin malalaman. Baka may connect din siya sa tatay. Sa tatay? Pwede. Kay John O Arcilla. kaya kay Rafael. Hindi. Kay Rafael kasi nakikita na sila dahil si Rafael yung character niya talagang parang may pagka-evil din talaga. At posibleng ang dami pang lalabas sa mga character dito na Ayan, si magkakaroon ng Alma. connection. Hindi pa lumalabas. Lumabas na ba si Alma? Oo, lumabas na siya yung mamasang. Siya yung mamasang doon sa bar ni Kim na parang tinatalak-talakan niya si Kim kasi nga masungit sa customer si Kim. Noon pa yung mga second episode yata yan eh. Kasi si Kim pala ang personal na pumili sa character ni Alma. Pero Hindi ko nga alam kasi nagtataka ako, binasa ko yung nagpapasalamat talaga si Alma kay Carlina de la Merced at sinabi na kay Kim ka magpasalamat because si Kim talaga ang nagsabi na ikaw ang pumili. Ang ganda sana nung red carpet na yon kasi may Shasha Padilla, Kaya may nga. Alma Moreno. Kaya lang di nag-attend si Alma eh. Oo. Si Kagawad. Baka ang nito, baka si Kim Yun ay nga. anak ni Alma na hindi niya alam. Yun nga ang tawag niya kasi doon. Di ba baka tapos, naku magbabakbakan si Shasha at saka si Alma. Ay, bongga ito. Yun nga eh. Kaya iniisip ko parang Diba? sila, Alma versus Shasha? Shasha ito. Kasi parang maisip ni Kim,
napiliting Ang galing, no? na si Alma ang Baka villain. nga. Baka nga ganon. Baka nga si Malbo. Alma ang nanay ni Kim. Kasi di ba, anong maliit pa lang yata sila, di ba? Wala na, inuwanan Wala, sila. yun nga Hindi ko alam, Kasi kinuwentuhan ni Alma sa nag-last taping, di ba? Hindi, So, pero malaki na si Kim eh. ayan, Halika na thank si you Kim. anak, Kim Chu, sa binigay mong bag. Sobrang touch ako. Nagpapasalamat din ako dahil pinili mo akong maging katrabaho. Napakabait mo, Kim. At napakalinis ng puso mo. Kaya blessed ka. At patuloy kang bine-bless. I truly enjoyed working with you. Looking forward working with you again, anak. Last day, taping siguro sa part ni Oo. ni Alma. Kaya inabot na yung regalong bagay. Panalo. Siyempre, Little Bunny yan, di ba? Yes, kagawad, laksamana. Alam mo kung hindi man biological mother ni Kim si Alma, baka siya makikipagbakbakan kay Shasha. Kasi adopted ni Shasha si Pao. Yes. Si So, maganda Paolo. nga eh. Ang daming Pinakwento twist. na natin. Sa totoo lang, ang daming pwedeng maging twist. Kasi kung adopted, hindi pa natin alam kung sino din talaga ang magulang ni Paolo. Baka mamaya may connect pa rin May kay connect. Alma. Oo, baka Yes. naman may connect na si Paolo kay Alma. Ay, Correct. di, nakita na ba si Paolo tsaka si Alma? Hindi ko pa nakikita yung mga episode na yun. Hindi Sa pa, tomorrow. ang dami pe. pa. O baka hindi alam ni Jan Arcilla na Junakis pala niya si Paolo kay Alma. Ang haba. Salabat-salabat na, di ba? Correct. Grabe, ang ganda pakinggan na Kim Pao serye ay top 6 sa UAE. Ito ay hindi lang simpleng achievement. Patunay ito na malakas talaga ang hatak ni na Kim Chiu at Paolo Avellino kahit sa international audience. Ang pagiging top 6 sa UAE ay nagpapakita na malawak ang abot at appeal ng kanilang tambalan. Hindi lang Pinoy sa UAE ang tumatangkilik, kundi pati ibang lahi na nakakapanood. Ang chemistry nila, yung maturity sa acting, at yung natural nilang rapport, lahat yan nagtitranslate kahit saan dalhin. Maganda rin itong sign na nag-overflow na ang popularity ng Kim Pao. To the point na kaya nila makipagsabayan sa global shows at umangat sa rankings kahit malayo sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lang hype, solid, organic fandom ang meron sila. At kung ngayon nasa top 6 na sila, posibleng makaakyat pa lalo habang lumalabas ang mas maraming episodes, mas tumitindi ang kwento, at mas kumakalat ang clips nila online. Kung ganito ng ganito ang performance, hindi malabong magkaroon sila ng more projects, more exposure, at mas malaking international recognition. Ang saya nito para sa mga Kim Pao fans, may resibo, may ranking, may recognition. Malaking bagay ito para sa Philippine entertainment industry. Kapag umaangat ang isang Pinoy serye sa Middle East rankings, malaking indikasyon ito na lumalawak ang foreign market para sa Filipino content. Ang success ng Kim Pao ay nagbubukas ng pinto para sa iba pang Pinoy shows na pwedeng ma-discover ng international platforms. Nagpapatunay ito na malakas ang digital presence ng Kim Pao. Hindi lang TV viewers, kundi pati mga online streamers sa abroad ang nagpapatunay na solid at consistent ang engagement ng fandom. Yung mga clips, edits, behind the scenes at fan interactions, lahat yan tumutulong para manatiling mainit ang pangalan nila. Kapag ang isang love team o tandem ay nagta-trend internationally, producers and networks take notice. More international promotions, bigger budget local projects, series or movies intended for global distribution, Kim Pao fan events abroad, lalo na sa Middle East na malakas ang Filipino community. Hindi sila panandali ang kilig. Yung consistent na pag-akyat ng rankings kahit nasa ibang bansa ay nagpapakita na stable na love team sila. Hindi one-hit wonder, hindi hype lang, kundi may long-term appeal. Pinapatunayan nito na natural at authentic ang chemistry nila. International viewers are not easily swayed by forced partnerships. Mas mabilis nilang nararamdaman kung organic ang connection. At mukhang yun ang biggest strength ng Kim Pao. Totoo, hindi pilit, at effortless ang on-screen synergy. Proud moment ito para sa fans. Para sa fandom, ang top 6 ranking ay parang international award na rin. Parang sinasabi nito, hindi lang Pilipinas ang nagmamahal sa Kim Pao, buong mundo. Kung may ganito ng momentum, malaki posibilidad na mas tataas pa ang standing, lalo na pag may bagong promo, viral scenes, o plot twist sa serye. Kim Pao serye top 6 sa UAE, isang international na tagumpay na hindi basta-basta. Napakalaking bagay ng balitang ito dahil hindi lang natin pinag-uusapan ang lokal na kasikatan ng tambalan, kundi international reach nila. Ang pagpasok ng Kim Pao series sa top 6 sa UAE ay nagpapakitang dalawang bagay. May global appeal ang acting at chemistry ni Kim at Paolo. May lakas ang Filipino storytelling kahit isabay sa international content. Sa
Sa dami ng shows na available sa Middle East, mula Korean dramas, Western series hanggang Arabic favorites, mahirap makapasok sa top rankings. Kaya ang fact na nasa top 6 ang serye nila ay malinaw na indikasyon na tumatagos ang emosyon, kilig at tension ng palabas kahit sa mga viewers na nasa ibang kultura o bansa. Hindi lang ito simpleng maganda ang serye. Ito ay validation na may international standard ang performance at connection ng tambalan. Para sa Kim Pao fandom, napakalaking moral boost nito. Para sa mga fans na araw-araw nagpo-post, nag-edit, nag-share at nag-push ng support, ito ang moment na parang sinasabing, worth it lahat ng pagod. Kita ng buong mundo ang Kim Pao. Ang fandom ang isa sa pinakamalakas ngayon at bawat trending topic, bawat clip, bawat BTS na ipinapalaganap nila ay nagko-contribute sa pag-angat ng ranking. Kaya ang top 6 sa UAE ay tagumpay hindi lang ni Kim at Paulo, kundi ng buong community na patuloy nagmamahal sa kanila. Para sa industry, malaking pinto ang nabuksan. Kapag ang isang Pinoy series ay nagtitrend sa abroad, ang network at producers ay nagiging mas agresibo sa pag-create ng mas malalaki pang projects. Ilan sa potential na pwedeng mangyari dahil dito. Mas malawak na international promotions para kina Kim at Paulo. New projects na intended for global release. Fan meet or events sa UAE o Middle East. More collaborations dahil nakikita ng industry na malakas ang Kim Pao kahit saan dalhin. Kung tuloy-tuloy ang ganitong performance, maaring maging isa sila sa rare tandems na tatatak hindi lang sa local audience kundi pati sa global market. At pinaka-importante, nagpapatunay ito na organic ang chemistry nila. Hindi mo kayang lokohin ng international viewers. Kapag pilit, halat kapag fake, hindi tatagos. Pero dahil ang Kim Pao ay may natural, effortless, at emotionally honest na koneksyon, nagugustuhan sila kahit ng mga taong hindi sanay sa Filipino shows. Yung kilig nila, tumatagos. Yung mga mata nilang ang daming sinasabi kahit walang dialogue, universal. Yung tension, walang language barrier. Kaya hindi nakapagtatakang lumipad ang ranking nila sa UAE. Sa kabuuan, ang top 6 ranking na ito ay hindi lang number. Ito ay resibo ng impact, pruweba ng appeal, at simula pa lang ng mas malalaking bagay para sa tambalan. At kung ganito nakalakas ngayon ang Kim Pao internationally, siguradong mas marami pa ang paparating. Ang masasabi ko sa balitang Kim Pao serye top 6 sa UAE ay isa itong malaking patunay na hindi lang basta sikat sa Pilipinas ang tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Umaabot na ang lakas nila hanggang sa international stage. Una, impressive ang ranking. Hindi madaling pumasok sa top 10, lalo na sa UAE kung saan sobrang daming kompetisyon. Korean dramas, Hollywood series, Middle Eastern shows, Indian content. Kaya ang pag-akyat ng serye ng Kim Pao sa top 6 ay malinaw na senyales na nag-ugat na ang appeal nila sa global audience. Pangalawa, pinapatunayan nito na powerful ang chemistry nila. Kapag umaabot sa ibang bansa ang popularity ng isang love team, ibig sabihin may universal connection, hindi lang pang Pinoy. Yung kilig, acting, tension at natural nilang rapport, ramdam kahit sa abroad. Pangatlo, magandang signal ito para sa future ng career nilang dalawa. Ang ganitong success ay maaring magbukas ng mas malalaking proyekto, mas malawak na distribution, international promotions, at posibleng mga fan events sa Middle East. Pang-apat, malaking tagumpay ito para sa fans. Para sa Kim Pao fandom, ang top 6 ranking ay parang stamp of approval from the world. Kumbaga, resibo na hindi lang sila hype, global impact na talaga. Ang balitang ito ay isang solidong ebidensya na ang Kim Pao ay hindi lang local sensation. Sila ay internationally recognized, globally appreciated, at patuloy pang aangat kung ganito ang kanilang momentum.